sa juice, sili sa panty, toothbrush na ginamit sa paa. Lahat naman yan, inamin mo na ginawa mo, Ate Amalia, dahil nga ang sabi mo, masamang amo si Ate Inday. Ano ba ang usapan muna ninyo na gagawin niya? Kasi ang sabi niya, ginawa mo daw siyang all around, hindi yun ang usapan. Ma'am, ganito po. Naghanap po siya ng ng amo kasi nga, baga, 5 yung anak niya eh. 5, pagkakalam ko 5. Ngayon sabi niya, gano'n siya nagpresenta na siya na lang daw. Total, kailangan naman din daw niya matulungan yung mga anak niya at mag-aaral. Sabi ko, sige. January 5 po yun. Ngayon sabi niya, wag na muna ngayon. Sabi niya, kasi mayroon pa ako importanteng lakad. Sabi ko, kailan mo gusto? Basta punta ka sa bahay kung kailan mo gustong pumasok. Sabi ko gano'n, o sige. Sabi niya, pwede ba sa Agis na lang ako pasok? Siya pa nagsabi noon? Sabi ko, ikaw sige. Sabi niya, pero pabali ako ng 500. Sabi niya po. Agad, bilis. Bumali siya ng 500. Pinagbigyan mo naman? Opo, pinagbigyan ko po. Unang linggo, pangalawang linggo, maganda naman makisama. Ganyan. Siyempre, bandang huli, utusan mo, makikisuyo ka, magsaing. Minsan, hahanapin mo pa kung nasaan. Nandun pala, sa kaibigan niya, nagdadaan. Ano hindi totoo yan? So alam niyo rin yung nangyaring tinatapon niya yung mga ibang t-shirt niyo sa sapa? Opo, kasi po, nung minsan po naghalukay ako ng isusuot, yung gusto ko nga, sabi ko gano'n na, ganong damit ang isusuot ko, wala na akong makita. Ilan po ang damit, lahat-lahat, na tinapon po ninyo? 10. 10. Mga 10. Marami-rami rin po ang 10. Hindi kasi payag yung amoy tapon. Yun pong ginawa niyong paglagay ng sili sa panty ni Ate Inday, ano naman ang paniniwala niyo doon? Nisip ko lang po na baka wala. Dito po yung... Okay, bakit po ninyo kailangan gawin yun? Bakit po kailangan yung gawin Para yun? manghangan siya para habang naglalakad, nagkakamot siya. Yan. Batuhin kita dyan, makita mo. Gaano po katotoo na tuwang-tuwa pa kayo ng maanghangan si Ate Inday doon sa nilagay niyo sa pante? Ay, nung pinuntahan niya ako sa bahay, talagang sinugod niya ako doon, pinagsabihan niya ako doon. Natutulog pa nga ako eh. Biglang pinuntahan niya ako. Bubunga nga na siya doon, ang aga-aga. Eh kung... Alam nga naman po magtawag pa siya ng musikero tapos kantahan kayo. Eh syempre po natural, kahit sino pong tao, magagalit po. So nung nalaman mo ang lahat ng ito, Wala na po siya sa Inday, bahay. wala na siya Wala na doon. po. Bakit mo siya pinaalis? Kasi po, nagpaalam po siya. Hindi po ako kumain kasi wala pa nga po siyang 1 buwan. Nakuha niya na yung balit 2,500 niya nakuha. Balit 3,000 na po yung nakuha niya sa akin. Tapos wala pang 1 buwan, umalis na siya. Hindi Sabi po. niya, nagpapaalam siya, ayaw mo daw siya payagan. Nagpaalam siya, hindi ko siya papayag. Paano ko siya payagan, ma'am? Paano niya may babalik yung ibang pera? Eh, hindi pa siya, wala pa siyang 1 buwan eh. Paano ko siya papayagan? Oo. May in-advance pa. May in-advance Kaya hindi niyo pa. siya pinayagan. Hindi ko po siya pinayagan. Kailan po ninyo siya pinayagan na umalis na? Hindi po, hindi ko po siya pinayagan. Kusa na lang siya hindi pumasok. Umalis na lang din. Opo. Umalis na lang din po siya na talagang hindi nagpapigil. Okay. So nung nalaman niyo ang lahat ng nangyari na ito, ano naging epekto sa inyo? Bumait po ba kayo? Umamo po ba kayo? Lalo po ako nang gigil nang nalaman ko. Siyempre, kayo na uminom ng kape may dura. Diyos na may ihi. Oh, sige nga. Inamin po, Attorney Acosta ni Ate Amalia, lahat ng kanyang ginawa. Nagsimula po sa toothbrush na ginamit, na yun ay sa ipin ni Ate Inday, ginamit niya sa kanyang paa. Ang pag-ihi sa juice at ang pagdura sa kape at ang paglagay ng sili sa panty ni Ate Inday. Lahat ng mga pananadya na yon ay base daw kasi sa kagustuhan niyang makahigante sa mga ginawa sa kanya ni Ate Inday na hindi magaganda di umano na pagmamaltrato na. Yung po bang ginawang pag-amin na yon ni Ate Inday, pwede po siyang makasuhan doon? Bagaman sinasabi niyang paghihiganti yun, ngunit maaaring ito ay talagang gusto lang inisin niya itong kanyang amo Na yun nga, yung mga bagay na yun na ginawa niya ay magfo-fall sa other
coercions o unjust vexation. Yun pong huli na lamang, attorney, napasahod na daw pala ni Ate Inday ng higit pa sa dapat na sweldo, 2,500, dahil may in-advance pang 500. Pagkatapos hindi pa tapos ang isang buwan, ay umalis na itong si Ate Amalia. Paano po kaya mahahabol naman ni Ate Inday yung kanyang perang ibinigay? Okay, may argumento po kasi si Aling Inday dito na ayaw niyang palisin itong kasambahay dahil nga parang overbali. Aha. Hindi rin po makatarungan yon. Kapag ang isang kasambahay ay nais nang umalis, Pwede na siyang umalis. hindi po natin pwedeng oo. isagkahan ang kanyang pag-alis. Kahit na overbali pa siya ron, ay treat natin na yun ay kanyang pagkakautang. Ngunit kung siya ay ating pipiliting manatili sa ating puder Aha. upang pagbayaran niya yung kanyang naging overbali, baka po naman tayo makakomit nung sinasabing slavery, tiyang amin. So sa makatuwid, parang lumalabas, may utang pa ngayon itong si Ate Amalia kay Ate Inday. Tama po yun, tiyang amin, na dapat ay magbayaran ni Aling Amalia kay Aling Inday. Oho, pero hindi rin naman tama. Salamat po, Attorney Ben, na yung isang taong ayaw ng mamasukan, pipigilan pa natin at hindi natin paalisin. So, ang kwenta po ba talaga ninyo, hindi siya umabot ng isang buwan? Hindi po. Hindi po siya umabot ng isang buwan. Kasi Tapos, dapat adjust pa siya mag-iisang buwan eh. ano po? Dapat po adjust pa po siya ng February, Oh. isang buwan. Wala pa siyang katapusan nung umalis na siya. Umalis na siya. Tapos, hindi na niya ibinalik yung perang in advance Hindi na po, niya. hindi po. So, parang lumalabas po pala, may utang pa kayo. Magkano? Di 500. Dahil hindi po natapos ninyo yung isang buwan. Ganon po ba talaga kasama si Ate Inday, Ate Amalia para magawa po ninyo ang lahat ng ito? Dahil narinig po ninyo ang sabi ni attorney, may kaparusahan din po pala yan. Pwede kayong kasuhan. May nalalabag po kayo sa ating batas. Siguro ang nakakaalam ng lahat ng kwentong yan ay ang isang taong itong madalas daw na daingan ni Aling Amalia tungkol sa di umano'y pagmamalupit ng among si Inday. Alam din daw niya ang mga nagawang paghiganti at gustong-gusto niya ito. Narito, si Luisa Baksa. Pasok! Sandali lang! Luisa! Pakiano yung kamay! Bakit nga ba punong-puno ng galit itong si Ate Luisa? Yan po ang aalamin natin. Tutok lang kayo. Dito po sa Face to Face. So, dapat lang sa'yo yung painumin ka ng ating kultura. Hindi po ba kayo naniniwala doon sa kasabihan, Ate Amalia, na kung ayaw kong gawin sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa? Tama po. Hindi po ba? Ano po ang nangyari doon? Subsulan ko po kasi siya. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Dr. Manny and Pai Calayan, Jis Cavelli Eyewear, Hans Mortel will